Pero tatanungin ko, paano tayong nag-evolve? Mula Yeah. dun sa time na etong marami yung humahanga. Ito yung marketing strategy nun eh. Lilista ka ng accomplishment mo. To now, na parang kasalanan maging matalino. Diba? Sabi ko nga nung in-interview ako last week ni Robbie Alampay doon sa kanyang roundtable. Tinanong niya ako paano ka napasok diyan? Sino ba mga idolo mo sa politika? Sabi ko, napasok ako dito dahil nung high school ako, napakinggan ko si Pepe Jokma nagsasalita sa isang rally. Doon ako nagsimulang mamulat sa ano ba klaseng politika yung dapat ipaglaban natin. No? At hindi ko pa siya kilala noon, pero eventually, nung nakilala ko, ay kung paano siya ganun ka-eloquent, ganun siya kasinsero magsalita, ganun yung kanyang track record. Di ba? Yan yung, siya lang yata yung alam ko na nag-top ng bar na hindi naman nag-law. Di Oo, naman siya oo, tama. nag-law. Pina-bar exam siya, pero hindi siya nag-law Oo, school, di ba? diba? Tapos nabanggit ko rin si Rene Sagisag, no? Dahil nung martial law, nagdadala ako ng mga yung kaso ng mga political detainee. Dinadala ko sa San Beda yan iniiwan ko sa silya habang nagba-basketball sila ron, no? Eventually nakita ko siya na tumakbong senador at hindi si Ping Lacson yung unang senador na hindi tumanggap na pork barrel. Si Rene Sagisag. At Mm, hindi lang yun, mm. no? Hindi siya kumakain sa Senado dahil ang tingin niya, mismo yung pinapakain sa kanila sa lounge ay dapat hindi ginagastos ng gobyerno para sa mga senador. No? Kaya nagdadala siya ng sarili niyang baon. At nung kanyang second term sana, sigurado siyang mananalo, ay nagdesisyon siyang hindi tumakbo dahil hindi niya nagustuhan yung nangyayari Mm, sa Senado, mm, kahit siguradong sigurado na siya. So, mm. imagine mo yung ganyang klaseng mga tao, napaka-konti sa ating political At saka system. napaka-inspirational. Yung feeling mo, hindi Yes. ako karapat-dapat kasi dapat ganito yung mga senador. Dapat may ganito muna akong track record, Yes. Oo. serbisyo sa bayan, diba? Oo. Pero kung merong isang positibo siguro yung mga tipo nila Miriam, ay si Miriam ay tumakbo na walang makinarya, Mm. practically walang partido, walang mga warlord na sumusuporta, pero she almost won. Ibig sabihin, yan yung isang example ng pinag-uusapan natin kanina, na disruption. Ibig sabihin, isa sana na hindi naman katulad ni Miriam, pero isang katulad niya na may dala na mga sentimiento ng mamamayan at merong vision para sa bansa, ay pwede na magmarka sa lipunan, magmarka sa politika, kahit walang makinarya at masyadong resources, with the right strategy and tactics. Paano, di ba? Yung kanyang antics as Miriam Defensor, yung kanyang mga banat sa mga nasa kapangyarihan, ay biglang naglipra siya sa Mm, national mm. consciousness. Uh, in a way, ganun din yung mga ilang mga sumulpot na disruptor, not necessarily in a positive light, katulad ni Ano Erap. bang mga recent Si, sino si ba mga Erap, recent oh, sige. Erap, Pero si tapos Erap kasi artista siya, sikat na kaya siya, nga, kaya nga. Pero diba? nung tumakbo siyang Mm, presidente, ay wala rin siyang makinarya masyado, di ba? Wala rin tama, siyang tama. masyadong resources maliban doon sa kinita niya sa kanyang mga pelikula. No? Sa Mm, bagay, siya naman ay naging senador, mayor, vice president, kaya may konting ipon din siya. Pero yung bang traditional na pamamaraan para manalo, na kinakailangan mo ng nationwide na makinarya, huge resources, at saka support ng mga warlords, at saka ng mm. mga iba pang mga trapo, ay at least sa karanasan ni Miriam, karanasan ni Erap, and even dun sa negative example ng isang Duterte, ay nangyari. Ang kailangan lang siguro, matuto tayo sa ganong klaseng karanasan, yung mga progressives, no, na Mm. maging disruptor din. No? So anong plano mo para maging ganap na disruptor? Para yung Ay, 0.6 na to ay umakyat to 60%. siguro kahit anong gawin ko, mahihirapan ako dyan. Kayo na lang yung mga bata. Dahil kaming matatanda, wala na, laos na kami. Sabi nga ni Robin Hood Padilla, no? Yan si Secretary Llamas, kulang lang sa pansinyal at laos na yan, no? Kaya nag-agree naman ako sa kanya. Lalo na ngayon, siya yung nag-file ng bill para diyan O, sa diba? anti-dynasty. O, believe ka, di ba? O, di After ba? niyang i-endorse yung tatlong Duterte na magsenador. O, believe ka, di ba? Minsan ako confused ako kung naiintindihan ba talaga niya kung ano yung fina-file niya eh. Tingin ko meron namang method in his madness, katulad ng Oo, mga oo. Duterte. Sabihin, nagmarka siya. Kahit alam niya na hindi naman tumaaprubahan. Kahit alam niya na hindi naman talaga tatamaan yung kanyang mga political patrons.
Pero dahil Mm. pinopost niya, nagmukha siyang pogi. No? Nagmukha siyang pogi. No? Kaya tingin ko yung mga yan, ganyan lang mga laro nila. Ganun ang mga laro nila. Merong method sa kanilang madness. Alam mo, Para iniisip ko nga ako halimbawa sa atin, sa pangkaraniwang Pinoy, ano na nga ba talaga yung parameter sa pagpili ng isang kandidato sa Senado? Kasi ito nga, nag-evolve na eh. Itong bawal na ngayon maging matalino. Bawal na maraming opinion. Bawal makasagap ng ko yun eh. nawa, smart shaming era na tayo ngayon eh. Pero tawang-tawa ko, naalala ko kasi a long time ago, si Lito Lapid nag-file ng bill. Yung bill niya regulating the weight, yung bigat ng bag ng mga bata. Tapos nung siya yung nag-file nun, pinagtawanan siya kasi parang ano ba namang klaseng bill to? Pero inisip ko lang, lagi naman natin siyang binoboto. Alam naman nating magsesenador siya. Pero nung siya yung nag-file ng bill, naging katawa-tawa yung bill. Pero sa totoo lang, yung regulating yung bigat ng bag ng isang bata, maraming batas yan sa ibang mundo eh. Talaga, sa ibang Talaga? bansa. May batas yan kasi nagiging nakaka-apekto sa physical development ng mga bata. So Okay. merong enough weight talaga in proportion to the height and weight ng isang bata. So sa ibang bansa, tinitimbang at sinusukat yan ng mga teachers. Pero nung dinala dito yung batas at si Lito Lapid yung nag-file, imbes na seryosohin yung mensaheng pangkalusugan ng batas na yan, parang nagtawa yung buong sanghalibutan kasi siya yung nag-file. The Iniisip medium is ko the lang, message. yun nga. Pero binoboto nating senador. So, indikasyon ba ito na hindi talaga natin alam kung ano yung trabaho ng senador? Mostly pang entertainment, diba? Tingin ko dahil halimbawa nung bago mag-martial law, medyo mataas pa yung level ng ating public education eh. Hindi katulad ngayon. Ikalawa, noon yung ating mga senador, kahit yung magkakalaban sila, meron naman silang galing. Alam ko nga dati, kinakwento ng tatay ko, yung isang senador pwede mag-filibuster ng isang Diba? buong araw na walang dalang speech, walang dalang PowerPoint. No? Ibig sabihin, merong stock knowledge. Merong Yeah, karanasan na panggagalingan nung kanyang sasabihin. Sa ngayon, hindi mo naririnig yung kalahati ng mga senador na magsalita eh. No? Hindi ko Lalo nga na alam na senador siya. Oo. Lalo na magpa-interpolate, di ba? So, Oo eh. iba yung before martial law. Tingin ko yung martial law nakasira din sa mga institusyon na yan eh. Di ba? Nakasira din sa kanyang klase ng politika. Hindi ko naman sinasabi na maganda yung politika before martial law. Pero at the Oo. very least ay meron kang mga senador na hindi naman magaling lang sumayaw o kumanta. Di ba? Mga senador na kahit ideologically or politically ay tutol ka sa kanila, they can hold their own sa mga Oo, oo. debate, sa mga filibuster. Meron pa naman mga iilang ganyan, 'di ba? Oo. Pero ang Oo. tanong ko, paano nating mapaparami yung mga ganun? Kasi yung una sinabi mo, kailangan maging disruptor, 'di ba? Yan yung pwedeng isang strategy, pero it can only bring you to the top 12 to a certain extent. Kasi babalik ka sa logistics and resources pag tatakbo kang senador. So Tama, ano pa yung kailangan gawin natin Pero bilang mga mamamayan? ako kasi, Public education, 'di ba? Pero yan ginagawa yung na mga natin long yan, term, matagal no? na eh. Yes. Pero ngayon kasi, sa panahon din ng social media, ng instantaneous communication, no? If you build something compelling, di ba? They will come eh. They will come. No? Halimbawa, for lack of a better example, yung last election, no? Sana hindi ganun yung nangyari. Nagdesisyon si Lenny na tumakbo during the deadline for the filing of candidacy. Yeah. Usually kasi pag naghahanda ka for the presidency, medyo taon ang kailangan, no? Pero yan biglaan. Pero nakita mo naman na kahit papaano nakakuha ka pa rin ng 16, 17, 15, 16 million votes. Yun yung boto ni Pinoy nung siya ay nanalo for president. Yun yung boto ni Digong nung siya ay nanalo ng president. Pero yung pinakamahalaga dyan is the quality of the 15, 16 million. Nandun ako nung rally sa Pasig eh. Nandun din ako. Diba? 700,000 yung nandun for several hours. More than 12 hours. Iba No? yung Tapos, pakiramdam eh, 'di ba? yung intensity, yung voluntarism, di ba? Yeah, Tapos yeah, pagpunta ko sa yeah. Pasay, 900,000. Pagpunta ko sa Makati, 1.2 million. Nandun Oo. sila hanggang alas 12 ng gabi. Correct. Sabi ko kay Randy David, Randy, ibang klase to. Nakita ko lang to nung EDSA days. Tapos yun, nakikita ko ulit. So, ibig sabihin,
pwedeng mangyari. Imaginein mo kung 6 months, 1 year earlier yung preparasyon. Bagamat ito Pwede, ay, di ba? di ba? Alam mo, Yung momentum na iniisip ba na yun? kung ano, Ibig hindi sabihin, na nga ako tumitingin sa ano eh. Actually, yan kung masustain, Oo. yung feeling na ganyan, yung movement. Because I think that pink movement is beyond VP Lenny. Kasi yung mga tao nagsama-sama because we want a change in Naghahanap. the system, Naghahanap. change in governance, Oo. di ba?